comedy, may action, may drama ngayon, di ba? Ano kaya susunod? O baka a combination of everything else sa mga susunod na araw. Pero syempre, levity aside, ayaw nating mangyari pa yung nangyari noong gabi ng 13 ng Mayo. Sa totoo lang, talagang lumalabas na hindi deserving sa pagiging senador yung marami sa mga nasa mayorya. We refer to the yung new majority na 13 kasi nga yung isa sa kanila nagtatago na, may mangilan-ngilan pa, at least isa posibleng maaresto dahil sa involvement din sa crime against humanity through the ICC. At least 3 sa kanila, kasuhan na pala, pero baka maaresto yung at least 3 sa kanila dahil sa flood control scandal. Marami pa na pwedeng mangyari. Tapos sasabihin nila, hinaharas sila, pine-persecute sila. Hindi naman persecution yung pagkakasangkot sa mga krimen na sa totoo lang may ebidensya naman na involved sila. In fact, kahit sa usapin ng eleksyon, tapos na lahat yung eleksyon, pero yung campaign contributions ng ilang mga senador, questionable. Just for full disclosure, yung kontradaya, isa sa mga nag-file against a senator for questionable campaign contributions. Bukod doon sa president at sa vice president, may hiwalay na reklamo din kami ron. So yun yung sitwasyon sa drama ngayon. Tapos yung isa napikon dahil sinigawan. Tapos yung isa hindi lang nangumusta, wala lang daw nangumusta, napaiyak din. Itong drama na to dapat tumigil na kasi they are using precious resources. Tandaan natin mga kababayan, more than 300,000 po ang pasweldo natin bawat senador. Ulitin natin more than 300,000 po ang pasweldo natin. Tapos ang ginagawa nila napaka-performative, full of theatrics pa nga. Kaya hindi nakakagulat na kahit yung mga pinanggalingan nilang mga eskwelahan, mga pinanggalingang organisasyon, pati yung award-giving body, na binigyan ng pagkilala yung isang senador, talagang kailangang maglabas ng mga pahayag para sabihin in not so many words na nakakahiya sila. Sa totoo lang, minsan nai-interview ako sa foreign wire agencies. Kagabi na-interview ako sa BBC. Kahit ako parang habang sumasagot, parang ako nahihiya sa sarili ko Kasi ang tanong nila, bakit nangyayari ito? Di ba mga senador ito? In fact, yung isang medyo mahirap sagutin, teka, di ba tightly guarded ang Senado? Paano nakatakas? Paano nakaalis yung wanted? At saka bakit hinahayaan na hindi siya arestuhin? May valid naman na warrant of arrest. Yung mga yon talagang nakakahiya sa totoo lang, and they should get their acts together. At sana pag dumating, pag nagsimula na yung impeachment trial, pero sa progression ng impeachment trial, kailangang ipakita nila ang kanilang galing at husay, kung meron pang natitirang galing at husay sa kanila. Sir, na hindi naman tayo involved, pero tayo pa yung may duty to explain sa international media. Well, ayun sir. Anyway sir, siguro tanungin ko na din po. Sa tingin niyo ba sir, ito about the leadership of Cayetano, yung batikusan ng magkabilang blocks, the shooting incident itself, sa tingin niyo sir, ito ba is stage and narratibo na naman po ng leadership ngayon? Sa ilang mga investigasyon, at least sa initial data, na talagang walang malaking dahilan para magkapalitan ng putok. Kaya nga mapapansin mo yung lumabas na CCTV, parang may sino ba yan, yung suspended na sergeant at arms nagpapaputok sa imaginary target, di ba? Kaya nga naging source din yun ng mga memes at kung ano-ano pang katatawanan. I mean, don't get me wrong wala namang problema sa entertainment, pero sana naman sa usapin ng diskurso, wag maging trivializing yung sitwasyon at wag nating pagaanin yung bigat na pinagdaanan, lalo na ng maraming periodista na nung panahon yon talagang nagpanik at natakot, understandably so, sa matinding palitan ng putok. Nayanig ang buong bayan. Ulitin ko lang kahit noong May 13, may hiwalay din akong interview sa foreign wire agents, BBC din yata yon, para ipaliwanag bakit nangyayari ito.
Kasi nagiging malaking kahihiyan tayo sa international stage. Nakikilala ang Pilipinas, nakikilala ang pangalang Bato de la Rosa dahil sa kahihiyang dulot ng kanyang sariling aksyon at pati na rin yung aksyon ng mga kaalyado niya. It's very unfortunate. Meron tayong titignan at kaawaan kung may trauma man is yung mismo pong mga involved na member ng media and yung taong bayan mismo na naka-witness nung ganitong sinasabing stage. And with regard to that, sir, naniniwala ba tayo, sir, na ito ba diversionary tactics na naman po ng grupo dyan sa Senado, especially ng mayorya? Sabihin diversionary, pero to be more precise, pwedeng sabihin delaying tactic ito. To delay yung arrest ni De La Rosa, isa yon. Ikalawa, para ma-delay din yung proseso ng impeachment. Whether it's impeachment or ICC, pansinin natin, it's the same set of characters na makikinabang mula sa anumang delay na gagawin. Kasi kung medyo pahabain mo yung proseso, talagang either magkakaroon ng coverage fatigue na wag sanang mangyari sa bahagi ng mga periodista, sana tuloy-tuloy lang yung pag-cover at yung pag-amplify sa mga issue. Ikalawa, parang ang isang taon napakabilis Tapos kailan pa mangyayari yung halalan? 2 years from now. So kumbaga parang you can ride out whatever crisis we're facing and then magpapatan tayo sa darating na halalan at tingnan natin kung sino yung mananalo. Pansamantala, hindi makoconvict yung tingin ng maraming tao na dapat makonvict. Tandaan natin more than 70% ng survey respondents nagsabi na dapat matuloy yung impeachment trial, pero ang ginagawa nga ng mga nasa mayorya talagang delaying tactics yung ginagawa. Baka mamaya maulit yung last year. Naalala mo naman siguro, no? May nag-motion to dismiss, hindi pa nagkakaroon ng formal na presentation ng ebidensya sa prosecution tsaka sa depensa. Ang sabi, tara, mag-motion to dismiss na lang tayo, mag-show of hands na lang tayo para matapos na itong impeachment process na ito. Dapat maging mapagmatyag tayo sa ganong klaseng maneuvering. Siguro baka meron na lang po tayong sa mga produktibo po nating mga naging usapan na sa interview po na ito, baka meron na lang po tayong mga natitirang mensahe o panawagan po sa publiko, sa gobyerno na rin po at mga otoridad patungkol po dito sa mga napag-usapan at mga umiikot po na issue dito sa ating bansa, sir. Opo, batay sa ating usapan talagang maraming issue kinakaharap. Kumbaga yung issue ng political dynasty, yung issue ng Magna Carta for journalists and media workers, pati na rin yung drama sa Senado at yung papel ng periodismo sa pagbabago sa lipunan. Talagang mainam na pagnilayan ito at maging involved sana lahat sa mga ganitong klaseng pagkakataon na talagang there are certain legislators, certain government officials who are making a mockery of the existing political system just to fulfill their own self-interests. Hindi po katanggap-tanggap ito at patuloy nating labanan yung mga ganitong klaseng maniobra. Kaya sa bahagi ng kontradaya, ang gusto lang namin sabihin, patuloy na maghanda, magbantay at kumilos po para sa pagbabago.